Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday. And as you know po, karamihan sa inyo uma-attend everyday sa church, nagpa-participate online sa mga online meetings natin ngayong Holy Week na to. And alam natin na itong Semana Santa, especially ngayong araw ng Thursday, yung Huwebes Santo, napakarami pong nangyari sa buhay ng Panginoong Hesus. Basically, ito yung parang ang daming pangyayari mula umaga, gabi, madaling araw kasi ito na rin po yung time na unang-una sa lahat, katulad ng sabi natin kahapon, inutusan niya yung mga disciples na maghanap ng lugar para sa Last Supper na mag-prepare ng tinapay, mag-prepare ng katas ng ubas, mag-prepare ng planggana, mag-prepare ng tubig. Pina-prepare niya lahat ng yon. And then, kinagabihan, di ba, nagkaroon sila ng Last Supper, nagturo pa yung Panginoong Jesus para sa kanila. And afterwards, si Judas, binenta niya na yung Panginoong Jesus ng 30 silver coins and pumunta sila sa Gethsemane and doon na rin po yung Panginoong Jesus nananalangin na even yung pawis niya ay nagmistulan ng parang dugo. So, ang dami nangyari. Yung Thursday na yan, sobrang dami nangyari. And alam nyo na po, nahuli na rin yung Panginoong Jesus ng madaling araw dyan. And hinatulan agad, hinatulan ng kamatayan agad. Kung hindi nyo po alam, tingnan nyo kung gaano kabilis ng pangyayari lahat na hinuli siya ng madaling araw and sabi nila mga 12:00 ng tanghali ay nakapako na siya sa krus. Tingnan ninyo kung gaano kabilis. Tingnan ninyo po yung justice system ng mundo. Wala man lang masyadong paglilitis. Ay, ikaw na kumakalaban sa mali, ganyan ka naman, ganyan palagi yung kakahinatnan. Pero sa sobrang dami po ng nangyari nung Thursday, pinili ko lang po yung washing of the feet na pwede nating i-explain para sa inyo. Ulitin ko, ang daming nangyari ng Thursday na yan. Tinakip yung Panginoong Yesus, sobrang dami. Last Supper, sobrang dami. Pero doon sa Last Supper, mapapansin po ninyo na hinugasan ng Panginoong Yesus yung paa ng lahat ng disciples. Even yung paa ni Judas. Even yung paa ni Judas. Alam niyo po na ilang beses nang nagbigay ng babala yung Panginoong Jesus kay Judas na sinabi, o darating yung time, ibebenta mo ko, so on and so forth, isa dito sa inyo ay masama. So, kahit na alam na ng Panginoong Jesus na si Judas yung magtatraidor kasi nakaprofesiya nga rin, makikita natin na yung Panginoong Jesus, hindi niya minaltrato si Judas. Kahit na para bang pwede nating sabihin, oh, yan yung manloloko sa yan yung magtatraidor sa inyo. So, pero hindi niya trinato na tapakan si Judas. Ang ginawa niya nga, hinugasan pa yung paa ni Judas. And ito po yung gusto kong basahin right now. Sa libro po yan, nangyari ito sa libro po ng Juan sa chapter 13. Basahin po natin dito sa verse na yan. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos tinanong niya sila, naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa
na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na masigit kaysa sa kanyang amo. Wala ring isinugo na masigit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo nga ang mga ito. Tingnan niyo po kung paano in-explain ng Panginoon. So, yung Panginoong Jesus ay nag-set sa atin ng example. Alam ko po na kapag may alam tayo, imagine niyo, ilagay niyo po yung sarili niyo sa lugar ng Panginoong Jesus rin. Alam niyo na yung tao na yun, siya yung magtatraidor sa iyo. Di ba? Usually, ang ginagawa natin, kung alam mo na yun yung magtatraidor sa iyo, iiwasan mo yun. Pero hindi ginawa ng Panginoong Jesus. Pinagsilbihan ng Panginoong Jesus yung magtatraidor sa Kanya. Walang kahit anong sama ng loob. Alam ko po, when we talk about itong sama ng loob, when we talk about pagpapatawad, alam ko yung iba sa inyo, ayaw nyo po yung topic na ito. Pero walang ibang way, kailangan po talaga nating magpatawad. Kailangan nating alisin yung sama ng loob sa kalooban natin. Kasi wala po talagang maibibigay na maganda yung galit, walang maibibigay na maganda yung sama ng loob. Ilang beses nyo na itong napapakinggan, pero you have to remember, yung knowledge ay walang kwenta. Kasi ang pinaka-importante when it comes about sa Panginoon is yung ginagawa mo. Kung ginagawa mo, kasi anong silbi ng dami mong alam, hindi mo namang ginagawa. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay hindi nasusukat sa dami ng kaalaman mo. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nababase sa paggawa mo ng kung anong alam mo na. Kaya nga sabi ng Panginoon, ngayong alam mo na to, gawin mo. Mapalad ka kung gagawin mo. Yan ang isa sa nangyari sa Huwebes Santo. At kung ngayon, meron pa po kayong time na dumaan sa church, mag-pray, kahit mag-pray man lang, mamaya pong 3:00, meron pa tayong next meeting. Pero kung hindi man nyo man kayang pumunta today, huwag po kayong mag-alala kasi bukas na yung pinakaabangan nating event, My Family at the Foot of the Cross. Huwag nyo pong kalimutan na dalahin yung picture ng family ninyo, names ng family members ninyo, yung mga prayer request ninyo na ilalagay natin sa paanan ng krus. And tatapatin ko pa rin po kayo na-a-attend ng 3 p.m. Dumating po kayo ng maaga-aga para meron kayong upuan kasi daan-daan at libo-libong miyembro yung pupunta sa iisang pananampalataya. Ano yon? Ipanalangin yung pagbabago ng pamilya. So, wag nyo pong kalimutan na dalhin yung dapat yung dalhin bukas, and then we are going to make yung prayer of agreement natin, agreeing na yung family natin ay magkakaroon ng transformation. Ito po yung address natin. Kung available na rin po kayo bukas na pumunta, so pumunta po kayo bukas. Kung hindi man bukas, meron po tayo sa weekend. Ito rin po yung ating schedule ng Saturday and Sunday. And speaking about Saturday and Sunday, alam nyo po na meron tayong bigayan ng blessed oil. Hindi ko alam kung ready na po yung mga invites ninyo. Hindi ko alam kung ready na po yung mga guests ninyo para sa ngayong weekend. So gawin natin na itong Holy Week na ito, remarkable at unforgettable. Okay? Kung natulungan po kayo nitong program na ito, do not forget to share yung link para sa family members ninyo, sa friends ninyo. Share nyo po. And kung hindi nyo pa po napanood kung ano yung topic natin ng Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo kahapon, please, nasa YouTube lang po yan. Just visit us, subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, mag-ingat kayo. Bye-bye.